Ngayong araw tayo ay maglalagalag muna dahil naubos na ating mga condiments. Sa Wmart nga pala tayo pupunta. Kaso malayo yung pupuntahan natin kaya mag-aalay lakad muna tayo. Double purpose ba? At least nakapag-exercise ka na, nakabili ka pa ng iyong mga pangangailangan. Ganito dito sa Dubai, kahit mag-aalas 6:30 na ng hapon ay mayroon pang araw. At sa pagkakataong yan, ramdam na ramdam ko yung init. Kaka-start pala ng lakad natin pero tumutulo ng pawis ko sa kilikili. Pero ayos lang, ginusto ko to eh. Ganito nga pala kadisiplinado ang mga tao dito sa Dubai. Kahit ilang hakdang na lang ang pagtawid, hindi sila tumatawid basta-basta kasi mahuhuli sila. Ito nga pala yung restaurant na Pulutan House pero wala namang inumin. Ewan ko ba kung bakit ganun pangalan nila. Nasa Riga Metro na nga pala tayo. Madaming tao kasi uwian. Itong Riga nga pala, ito yung tambayan ng mga Pilipino. Dito maraming kainan, lahat na nandito. Dito na nga pala tayo sa Clock Tower, malapit na at natatanong ko na yung pupuntahan natin. Sa pagkakataong ito, ang kilikili ko ay tumutulo na at talagang basang-basa na ng pawis ang aking damit. Kaya nang sinabi ko, okay lang yan kasi ginusto ko. Kaso lang ang problema natin ay pagpasok natin ng aircon ay talagang baka tayo ay magkasakit. Ay Diyos ko po, Rude, mahabagin, wag naman sana. Yan, ilang kembot na lang at malapit na yung ating pupuntahan. Andyan, tanaw na tanaw ko na. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung anong paninda ng Wmart. Sa bungad pa lang, kung makikita nyo mga kabatang, daming kumakain kaya alam na alam mong masarap yung pagkain nila kasi dinarayo ng marami. Ang mga pagkain nga pala nila ay dadamputin mo na lang ay pero huwag mo naman kakalimutan magbayad. Kompleto sila ng mga flavor ng mga sushi at saka mga tinapay. Tingnan nyo naman mga kabatang, talagang itsura pa lang napakasarap na. Ito nga palang area nito ay shabu-shabu area. Hindi yung shabu na iniisip nyo ha, mali yun. Hot pot ba? Yun, nandito na nga pala tayo mga kabatang sa loob ng Wmart Supermarket. Yung mga karaniwang binibili dito ay hindi nyo kilala kasi nga halo-halo na yung mga paninda nila. Yung iba Hong Kong, Thailand, China, pero most probably mga China ang pumupunta rito. English yun ha. Pero marami din yung mga kabayan ang namimili dito. Yung mga paninda nila ay medyo mura doon sa ibang supermarket. Sa pagkakataon nga pala nga ako ay nagtatanong sa staff kasi hindi ko makita yung ating toyo na binibili. Kasi daw naubos na at out of stock na raw yun kasi daw mabenta nga daw sa mga kabayan at sa ibang lahi. Kaya humingi na rin ako ng advice kung alin ang dapat bilhin, kung alin ba yung kalasa noong toyo na binibili ko. Pati yung suka na karaniwang binibili ko ay hindi ko na rin makita. Para hindi masayang ating lakad, nagtry muna ako ng iba. Yun ang nirekomenda ng Chinese staff na nakausap ko. Ito nga rin pala sila ng mga noodles at saka mga vegetable at saka mga fruits. Sulit kang mamili dito. Yan nga pala mga lobster na buhay. Talagang napakamahal ng kilo niyan. Nasa 400 to 500 po. Kaya sabi ko kahit hindi na matikman, yain na. Mga isda din sila na buhay. Kung gusto mong kumuha yan, kuha ka lang. Meron din silang malalaking king crab. Talagang napakamahal din ang kilo ng king crab. Umuhuli na lang ako ng katang sa Pilipinas. Yun nga pala yung isa sa ipinunta ko dyan, ang magic chili. Yan ang the best pag nagluluto ka ng mga stir fry. Lalo na pag baboy, manok, tofu, tapos sasamahan mo ng garlic prout. Kaso yung garlic prout dito lang available dito sa supermarket ito. Sa ibang supermarket wala. Nga pala sa ibang paninda meron nga din pala silang baboy. Binilkan ko ulit ang bilihan ng toyo kasi may ibang nirekomenda yung Chinese stop. Sa pagkakataong ito napadaan ako sa noodles area. Nandun nga pala silang mga manok. Pinagtataka ko bakit ang mahal ng baka na to. Nasa 955 ang kilo. Grabe, almost 15,000. Ano kaya meron sa baka na yun? Kain sana ako ng noodles sa baba, kaso inaisip ko, wag na lang kasi mahal. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng gagawin kong noodles. Nga pala sa mga pagkakataong yan, ako ay nagbayad na. Kitang-kita nyo naman, talagang kitang-kita na napakabigat ng aking dinadala. Kahit mabigat nga pala ang aking dala, pinanindigan ko na maglakad ulit, pabalik. Nang sa ganoon, sulit na sulit ang ating pag-exercise, kahit walking lang. Nga pala ang ating pinamili, ang iba dyan ipapadala ko sa Pilipinas para makatikim naman din sila. Dahil tayo napagod maglakad, ito ilulutuin na kaagad natin yung noodles na nabili natin. So ayan na nga, ipiprepare na natin dahil ako'y pasal na sa pagkakataong yan. Una ko muna pakuluan ang ating crab meatballs. Po sunod ko namang inilagay yung noodles. Papakuloan lang natin ng mga 2 to 3 minutes yan tapos hahanguin na natin. Ilagay ko na yung pampalasa niya. Tapos halo-haloin na lang natin ulit. Nilagyan ko nga pala ng toyo. Ganun sa ganun mas malasa. Tapos saka ko inilagay yung paksoy na nabili kong napakasarap. Hira ko nga lang palang makita to. Kasi sa ibang supermarket mahal. Doon sa kanila ay mura lang. Kaya bumili na ako ng 2 tali para may pambukas pa tayo. So yan, parang luto-luto na siya. Kaya ito na ang ating pagkain. Yan lang nga pala ang ating hapon ngayong maghapon. Dahil hindi naman ako malimit mag-rice. Bihira lang. Yun na lang yung kapitbahay ay nagbigay ng liempo. Kaya tamang-tama. Tarais mga kabatang, ay inang!